Ayan, so babasahin ko muna ang ating Salmo. Psalms 84 verse 1 to the following, di ba kahaba? Ayan, so sabi niya dito, Panginoong makapangyarihan, kay ganda ng inyong templo. Gustong gusto kong pumunta roon. Nananabik akong pumasok sa inyong templo, Panginoon. Ang buong katauhan ko'y aawit ng may kagalakan sa iyo, O Diyos na buhay. Panginoong makapangyarihan, aking hari at Diyos. Kahit na ang mga ibon ay may pugad malapit sa altar, kung saan nila inilalagay ang kanilang mga inakay. Mapalad ang mga taong nakatira sa inyong templo. Lagi silang umaawit ng mga papuri sa inyo. Mapalad ang mga taong tumanggap ng kalakasan mula sa inyo at nananabik na makapunta sa inyong templo habang binabaybay nila ang tuyong lambak ng baka. Iniisip nilang may mga bukal doon at tila umulan dahil may tubig kahit saan. Lalo silang lumalakas habang lumalakad hanggang ang bawat isa sa kanila ay makarating sa presensya ng Diyos doon sa Zion. Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos ni Jacob, pakinggan ninyo ang aking panalangin. Pagpalain niyo, O Diyos, ang tagapagtanggol namin, ang hari ng inyong pinili. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa iyong templo. O Diyos, kaysa marnirahan sa bahay ng masama. Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Amen and Amen. Mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo dahil hindi pinagkakait ng Panginoon ang mga mabubuting bagay sa mga taong namumuhay ng matuwid. Ayan! So, dahil talaga naman tayo ay pinagpala ng Panginoon, mga kapatid, bago ko anyayahan ang ating bisita, I just want to greet my Tito Ninong a happy birthday. Happy birthday, Ninong Morris! At sa lahat po ng may mga kaarawan sa hapon, sa araw na ito, may mga anibersaryo o kung ano man ang okasyon na meron kayo, congratulations po sa inyong lahat. Ayan, so keep on commenting, tagging your friends and your family. Sabi ko nga kanina sa Today is Your Miracle, mga kapatid. Tayo ay naglilingkod ng lahat, kaya kailangan na nating pag-anyaya ng ating mga paglilingkuran naman para sila rin ay makaranas ng goodness ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ayan, yan, sige. Okay, so sa hapon na ito, dahil alam kong excited na sila, hindi pa naka-on ang live natin, nandyan na sila, we would like to welcome our guest this afternoon and part of the family na, tama po ba? Parte na ng pamilya, Pastor Alan Michael Valdez from Quezon City. Woohoo! Palakpakan naman natin dyan. Yan. So, Pastor Alan, maaari mo bang i-shout out yung kanina pa nang hihingi ng shout out? Sige po. Ay, actually marami. Peds, shoutout to sa'yo, lahat ng mga Spark YA from Church of Blessed. Hi guys. I can see na nagko-comment kayo. Ang dami niyong comment yung worship team din namin sa CSBQC. Hi guys, hi everyone. Yun. Tsaka, wow. I believe my wife is also watching. So, hello. Hi Annie. Yan lang, ganun lang yung sa wife. Dapat dapat business pa. mamaya na po. Sige. Excited lang, Pastor. Yeah. Kasi excited na yung mga commentators natin. Sabi nila, ang ingay ni Pedro R. Montemor. Sino ba to? Melchizedek. Yan. Hello kay Chasing Laksina, kay Christian Angeles. Kilala niyo po ba sila?
Yeah. Oh, kilala pala eh. Sige, sige, mag-comment. Sabi pa ni Emmat Galindo, ang gwapo ng pastor na to. Oh, di ba? Hello, Pastor, from Ella San Victores. Etela, hello po. Yan. Kay Christine Adahar Casabal. Nagsisigawan na sila. Sabi ni Emmat Galindo, may asawa ka na po ba, Pastor? Ano po number mo? Sino yun, Pastor? Ayan, sige, okay. Tuwang-tuwa na sila sa comment section. Go daw, Pastor. Sige, so hindi natin sila bibitinin, pagsasalitain ka namin ng marami, Pastor, and we would really want to hear the goodness of God in your life. Sige nga, Pastor, magpakilala nga po kayo sa ating mga kaabangan. So, hi po. So, my name is Alan Valdez. Ako po ay pastor sa Church of Blessed, Quezon City. Right now, I'm handling yung Young Adults Ministry po namin, and I'm also part of the worship team. And I'm also nag-work din po ako sa office. I'm also a database developer. I'm a programmer po by profession. And I'm also married with one child. Ang wife ko po, si Joy. We've been married we actually celebrated our anniversary just July. 10 years na po kami kasal, and we have a 8-year-old son, magna-9 na po this year. Si Ezekiel po yun, si Zeke. So, yun po. Yeah. Wow. Ilang taon po yung anak niyo, Pastor? 8 po. 8 years old, magna-9 po siya. Years old? Malaki na din na. Wow. Ngayon lang siya mag-start mag-school, actually. Face-to-face. Mm-hmm. Wow. Ano po siya? Babae, lalaki? Lalaki po. Kamukha niyo rin, Pastor, ano? Mas kamukha ng misis, mas gwapo. Mas kamukha. Okay. Sige, tama po yan. Happy wife, happy life. Oh, yeah. Okay. So, habang nagbabasa ako dito, Pastor, parang may mga nagre-request. Ano kaya itong mga nire-request nila? Sabi po nila, sample yan. Pa-request naman po ng Sinking Deep. Binasa ko lang, Pastor, ha? Sino yung nag-message na yan? Para kilala ko siguro. Ella San Victor. Ate Ella! Ayan. Hindi ko alam mo, okay. Okay lang, Pastor. Actually, naantay na din po namin. Ay, seryoso? Seryoso Okay. po. Teka lang. Sana sinabi niyo. Ayan. So, habang nagpe-prepare si Pastor, yung mga nag-request dyan, sumabay na din kayo. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am one. My perfect love, in a peace that lasts forever. Nakalimutan ko yung lyrics. Sinking deep in mercy seat, I'm wide awake, drawing closer by grace. All my heart is yours, all fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Yeah. Yay! Thank you, Pastor. Hala. Pastor, binasa ko lang ha. Di naman natin to na Ay, ganun ba? pag-usapan. Oo nga po eh. Nabiglaan din tayo. Opo. Ayan, maraming salamat, Pastor. And talaga naman, yung kabutihan ng Panginoon, we are really sinking deep sa kabutihan ng Panginoon. Yan, sige, baka meron pang gustong mag-request. Hindi pala daily life sharing to, no? Kaya, Video okay pala to. to? Sampolan pala ito. Ayan, doon naman sa mga nag-comment dyan, huwag kayong titigil mag-comment, ha? Kasi we are going to talk about the goodness of God sa buhay ng inyong pastor,
And lalong-lalo na sa kanyang buhay na kung paano kumilos ang Panginoon. Ayan, tama na po yun. Tama na po yung kanta. Kasi sabi pa ni Melchizedek, sayaw daw, pastor. Kanta Ayan. lang po. Ako, hindi niyo Ayan, gugustuhin yan. Baka worship mawalan po kayo ng session. viewers. Hindi, okay lang din, pastor. Ayan, so pinagpalang hapon po muli at kasama natin ang ating guest pastor sa hapon na ito. And as you were saying kanina, pastor, na meron ka ng asawa, meron ka ng anak, syempre bago ka dumating sa pagiging ama at asawa, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano ka naman naging anak muna? Tingnan natin ang iyong childhood. Kamusta po yun? Okay naman, I was actually born in 1984. So, considered po as part ng millennial generation. Yung mga shoutout dyan sa mga millennials, mga natatrabaho na tayo, alam mo yun. So, lumaki po ako in the 90s. And as usual, mga batang 90s, lumaki po tayo sa napapalo, napapagalitan. Naalala ko po, one time na nag-away po kami magkapatid. Ang ginawa po ng nanay ko, kinulong po kami sa kwarto. So, umiiyak po kami sa bintana. Umiiyak po kami doon. Tapos sinasabi po namin, palabasin nyo na kami. Eh, yung lock po ng pinto namin nasa loob. So, okay. Yun lang naman. Tapos, lumaki po ako medyo disciplinary rin po yung mother ko. But that was actually a very good, naalala ko rin po one time na sobrang nainis po siya sa akin kasi laro po ako ng laro ng PlayStation. Kinuha po niya yung PlayStation, tinapon po niya sa hagdan. So, ano po, hindi na, I would say na tama lang na pagdidisiplina. Maganda po yung pagpapalaki sa akin ng parents ko. My dad is actually very quiet. My dad, mapagpasensya po siya. Kaso yun yung tipo ng pagka nagalit po siya, you know you messed up. Ano yung pagka nagalit po yung tahimik. And I also have one sister, so dalawa po kami. Right now yung sister ko po, she's also married and she is a doctor na po siya. Yeah. So ako po ay nag-computer science and yung sister ko po, yun, nag-doctor po siya. Wow. Yeah. Sige po, pastor, ikwento nyo nga sa amin, paano yung lifestyle ninyo, yung parents mo, anong naging trabaho nila nung kayo ay mga bata? Nung bata po kami, meron pong, we had several businesses po. Yung dad ko po is, nung naalala ko po is that he was building computers. Nagbi-build po siya, tapos binibenta po niya. Naalala ko po ginagawa po niya yung sa sala. So, very early on, I was exposed to computers. Ang naalala ko nga po, unang laro na tinuro sa akin pinakita sa akin ng tatay ko, yung Frogger, yung tatalong ka ng kalsada na may palaka dun. So, one of my earliest gaming experiences. And then, during this time, meron din po kaming sari-sari store. Yung nanay ko naman po yung nag-handle nun. And then after po nung building ng computers, nagkaroon po yung tatay ko ng computer shop. Ano po siya, parang mga games po yung ginagawa niya doon. And then after that, a couple of years after that, pumasok po sila sa online, sa outdoor advertising. So yung mga billboards, yun po yung naging business po namin. So pag dumaan po kayo ng Quezon Avenue, paglagpas po ng Roosevelt, right after that meron isang malaking billboard on your right sa ano po yun, sa amin po yun dati. Iba na po may-ari ngayon kasi sa amin po yun before. Yeah. Wow. Ibig sabihin, pastor, yung buhay ninyo ay masagana na ever since. I would say nasa middle class po. Hindi naman po kami yung sobrang yaman, hindi naman po kami sobrang hirap na ano naman po, blessed naman po kami na meron po kaming kotse. May bahay din naman po at hindi po nagbabayad na renta. Kaso, I wouldn't say po na sobrang as in mayaman po kami. Ibig sabihin yung parents ninyo ay talagang napaka-hardworking. Oh, That's yes why po. they were able to provide for you. Oh yes po. Actually po, one of the biggest reasons kung paano po sila nakapag-provide was because of the sari-sari store. Surprisingly enough. Yun po sobrang lakas po, especially before. Wow. Grabe, no? Tapos dalawa lang kayo, di ka tipid. Opo. Ayan. So, as
aside doon sa naranasan ninyong ikinulong kayo sa kwartong bukas naman pala, ano pa, Pastor, yung naalala ninyo kayong magkapatid, yung pinaka-memory ninyo, nung bata pa kayo ha, bago tayo pumasok sa elementary days? Bata kami. I think one of my alala ko po, kami po kasi apat po kami there are four of us na magpipinsan na very close. Ako po, yung sister ko, tapos yung cousin ko po, tsaka yung sister niya. So, sakto po kami. Almost same ages din po kami. Naalala ko po, one time, naglalaro po kami. Tapos, may nagawa kami mali. Tapos ano po, pagdating po doon, ayun, napalo kami lahat. Kaso nga lang may pinagawa po sa akin yung pinsan ko, hindi ko makakalimutan eh. Nagpalagay siya ng karton sa sa likod para kunwari. Alam mo yun, kaso nga lang, syempre, pag narinig na magulang, may ganyan, Mas malakas na makukuha mo. Also, one thing that I love growing up, kami po ng sister ko, we've been also blessed na we were able to go to Hong Kong back when, siguro mga around 10 years old ako noon. I think my sister was 8. We were able to go to Hong Kong, nagpunta po kami doon, and we were visiting. Actually, we were yung may kamag-anak po kasi kami doon na nag-work sa isang hotel, so that's where we stayed. Nakakatuwa lang po na na even at an early age we were able to go out the country, and sa totoo lang po hanggang ngayon hindi ko po alam kung paano po nabayaran yun. So Kagaling, no? Kasi yung mga kabataan before, actually, parang pangarap lang yan. Tapos yung ibang mga kabataan na nararanasan din yan. Ikaw, Pastor, now that you have your own child, ano yung masasabi mo na kung i-compare natin yung disiplina ng magulang before at yung disiplina, ano yung pagkakaiba dahil may social media na and everything? Ano yung masasabi nyo? I would say po na effective po yung pagpapalaki sa akin eh. Effective yung pagpapalaki rin sa wife ko. Same upbringing po sa amin eh. So, I would say wala namang masama sa pagpalo eh. Wala namang masama sa pagdisiplina. Huwag lang sobra. Alam mo yun? One thing siguro na that's different between my upbringing and our son's upbringing is that every time may palo po siya, may explanation po siya kung anong ginawa niya mali. May explanation din naman po kami na kung ano yung ginawa namin mali as we were growing up. Kaso ngayon po, as in, ina-explain po na, inuupo ko po siya, tinatanong ko sa kanya, ito yung ginawa mo mali, tapos pinapasabi ko po sa kanya. So ano yung ginawa mo mali, ano yung hindi mo nagagawin uli, ganun. Tapos, Sa inyo, sige po. Sige po. Ano, Pastor? Kasi dalawa lang kayo, di ba? Ano po yung pangalan ng kapatid niyo? Eileen. Eileen. Yeah. Sa inyong dalawa ni Eileen, Pastor, sino mas mabait? Siya na lang po. Ang ibig sabihin ng mas mabait, yung hindi palagi napapalo. Tapos kayo yun. Sa pamilya, sa amin po kasi, mas napapalo po ako kasi po my sister ko po may asthma. So pag hindi ka po siya, wala na. Ako lang talaga yun. Ako lang talaga tinatamaan. Ibay, sir. Okay lang yan. Pero hindi kayo sutil, Pastor, nung bata. I would say hindi naman daw po. Mabait naman daw po ako kahit papaano. Kasi dadalawa na lang kayo eh. Ang tahimik naman po ng bahay niyo. Well, opo. And actually po one thing na interesting sa bahay po namin. Tahimik po talaga kami magkapatid. We lived with our mom and dad. We also lived with our uncle. Yung uncle ko po, yun po yung medyo magulo sa bahay. Yun po yung maingay sa bahay. Ooh. Okay. Kaso I really love my uncle. Sobrang bait po nun. Actually, maganda din na may iba din tao sa loob ng tahanan. Kasi parang spices ng buhay. Opo. Ayan. Sige po, Pastor. Dito na tayo sa elementary days. Kasi baka merong mga nakaka-relate. And saan po kayo, ano po yung address nyo that time ng elementary or saan kayo nakapag-aral? So, nung elementary ko, marami ako pinuntahan na schools. I started, I believe, 1990.
in Manila Center. That's in somewhere in Manila, along Quezon Avenue. Tapos after that, nilipat po ako right away to St. Vincent. After that, 1 year lang ako sa St. Vincent, nilipat po ako sa St. Clair. And yeah, St. Clair School, malapit lang din po sa amin. And then lastly, natapos po ako sa Diliman Preparatory sa may Commonwealth. So, palipat-lipat po talaga ako ng school as I was growing Pero up. ano po kayo? Quezon City. Opo, Quezon City po. Diyan kayo born and raised. Yes. Wow. Hanggang ngayon po, Quezon City pa rin. Okay, so may mga achievements po ba kayo nung elementary? May mataas po ang grades ko na elementary, mga first honors na ganun. To be honest with you, I cannot remember kung ano po yung mga honors ko as I was growing up. With regards to achievements, maganda naman po ang grades ko, enough to be able to go into a good high school after I graduated grade 6. I would say na mataas-taas po ang grades sa science, math, and English. Kinda had a problem with Filipino, to be honest. Meron kayong mga pastor, mga sports, yung extracurricular. Oh, napakabait niyo naman po pala. Ano po ang pinaka-extracurricular ko na computers? Talagang nahilig talaga kayo sa computer. Opo. Although growing up naman, may mga kaibigan po ako who play basketball every now and then. Mga kaibigan ko po ito sa mga kapitbahay po. I don't actually have a lot of friends sa elementary kasi palipat-lipat po ako na school, so I wasn't able to build yung relationships within my classmates. The closest person I had that was my classmate was actually my cousin. Pinsan ko po siya, nagkaklase ko po grade 5 and 6. Shout out kay Per, kung nandiyan ka, nakikinig ka. Siya po yung naging ka-close ko during this time. Yeah, I didn't have a lot of friends, to be honest with you. Yeah. Okay. Nung unang panahon, sorry. Yung panahon ng mga millennials, di ba kapag ka nagko-computer, tahimik yung mga nagko-computer. Sa panahon ngayon, Pastor, ako na-obserbahan ko yung mga nagko-computer. Ang ingingay na nila. Di ba? Sige, puntahan mo dyan. Puntahan mo dito. Kahit nanonood lang ako ng mga reels, kaiingay na nila. Iba na talaga yung panahon ngayon. Ayo po. Ibang-iba na po. Dati ang maingay lang yung keyboard. Yung keyboard tsaka yung mouse. Lahat na. As in, ang iingay na. Oh, ibig sabihin, tagal na pala ng pastor. Halos kaedad lang naman tayo. Mukhang mas bata po kayong Pastora. Actually, totoo po yan. Ayan. Sige, millennial din naman ako. Okay, so, nung mga panahon na yon, hindi nyo po ba naranasan mag-cutting class? Hindi nyo po ba, Nag-cutting class po ako siguro once. Kasama ko po yung pinsan ko. Mag-best friend talaga kayo? Opo, nagpunta po, malapit po yung school namin sa Ever. Umalis po kami ng classroom, dumiretso po kami ng Ever. Tapos, umalik na lang kami nung uwian na. Nalaman na magulang? Nalaman po ng magulang kasi kasama po namin sa school bus yung po namin yung guidance counselor namin. So, nung nakita nila na wala kami sa school, napagalitan po agad kami. Talaga na timing pa yung guidance counselor nandun. Kasama po talaga namin siya sa school bus, kasabay po namin pa uwi. Pero Pastor, ang lakas ng loob nyo nun Opo, like I said, malakas po ang loob ng pinsan ko. Tapos kayo nabibitbit. Opo, naalala ko pa one time, nandito lang po kami actually sa may bahay nila, dati po nilang house. Meron pong parating 2 truck, malaki. Hinatak niya ako, tapos sabi niya, tara, tawid tayo. Sabi ko, hindi natin kaya yan. Sabi niya, kaya natin yan, hindi natin kaya yan. Ako naman tong si pushover. So, sige, tumawid po kami. So, nandun po yung 2 truck nagkakarerahan. Nandun po kami sa gitna ng 2 truck. Hindi kami, sabi ko, Keeper, pag namatay tayo dito, lagot ka sa akin. Talaga, kahirap na, nasa gitna na, nagitgit Opo, na. nagitnaan po kami ng 2 truck. Anong nangyari? Anong ginawa niyo naman sa kanya? Nabuhay naman kami pareho. Kaya okay lang. Iba talaga, Pastor, na kapag iba din yung mga kasama mo, may Opo. adventure ang buhay.
Pero ano naman yung natutunan mo na palagi mo siyang kasama? Kasi may lesson din yan eh. Ay, kaso po, kami na, actually po, naging born again po ako, he was with me. Magkasama po kami na born again. Sabay po. Okay. Sige, Pastor, kwento mo mamaya. Kasi gusto Sige. nating malaman din yung kwento niya. Paano? At anong ginawa ng Panginoon? Okay, so pasok tayo, Pastor, sa high school life. Kamusta Yeah. naman ang buhay high school? High school po, I attended Quezon City Science High School back in 1996. So, ano po, high school was very weird for me. Kasi syempre, hindi po ako sanay magkaroon ng kaibigan. Wala po akong, kumbaga, school po ito ng mga ah, ma- yung mga achievers din sa kanilang mga schools. And I felt like parang kasama ko po, ay, tawag ko po sarili ko, I felt like a nerd among nerds. Na parang ano po, hindi po ako very popular at that time. I would say na parang hindi po ako yung um, I just wanted to blend, alam mo yan. Ayoko pong mag stand out or anything. Interesting side po doon is that was kind of bullied. Naalala ko po, nagkaroon po ng time na meron po akong kaklase na nabasa, na accidentally nabasa ko po siya ng water. And kinuha po niya ako, initsa po niya ako sa kanal. Ganun po ako kapayat nun. So, malamang hindi niya na po kayang gawin niyo ngayon. Grabe ha? Pero nag-sorry naman kayo na hindi nyo sinasadya. Opo, hindi pa rin, nabato pa rin eh. Dapat rin kayo. Siguro na, baka nakikinig yung yung bumato sa inyo. Well, kasi ano po, to be fair naman po sa mga kaklase ko, all of them were very nice. Up until now, friends po kami even yung nagbato sa akin, magkaibigan po kami. Very good friends and maganda po yung mga... Yung parang ibinato ka niya, or pre, sorry ha. Ano po yan? Actually po, nung nangyari po yun, tumawag po ako sa nanay ko. Ang sabi ko po sa kanya, nadulas ako. Talaga, Pastor, hanggang ngayon, ang alam pa rin ni nanay mo, nakadulas ka. Ay, hindi, alam na po niya. Matagal na po Alam niya na. alam. Apo. Hindi ko lang po Nagpapatawanan na. Apo, hindi ko lang po sinasabi ko sino. Yan. So, any more story, Pastor, ng high school ka? MU daw. Kasi parang may MU? nagtatanong Ay, shucks. MU. Wala. Love life. Nagkaroon po ako ng several crushes. Notable, yung isa po doon, nagkagusto po ako sa kanya. Kaso after ng first year, umalis po siya ng school. So, wala na agad. And then, meron po akong crush na medyo matagal-tagal kasi very popular po siya. So, nagkaroon po siya ng boyfriend in school. Ibig sabihin, Pastor, di mo trinay na manligaw. Hindi po. Actually po, the reason why, because na-born again po ako na maaga. Na-born again po ako 12 years old. And so I think it was around when I was around 15 years old. Hiningi ko po kay Lord, gusto ko turuan mo ako ng lahat ng instrumento. With this po, sabi ko sa kanya, Lord, sige, hindi ako manliligaw hanggat nag-start ako magtrabaho. Ang turuan mo lang ako. And yet, yes, tinuruan po niya ako tumugtog actually. So, yun. Sige nga, Pastor, pag-usapan natin na na-born again ka at the age of 12. Kasi, syempre, ipapalaman natin ito dun sa kwento mo nung high school. Bakit Opo. kaya napakabait ni Pastor? Meron naman palang dahilan. Sige nga po, ikwento niyo po sa amin yung background ninyo sa inyong belief in the Lord hanggang sa dumating kayo sa time na tinanggap niyo si Jesus. Okay. Actually, I grew up in a Methodist church. Fourth generation Methodist po kami. Fourth generation Christian. Meron po ako actually picture ng great-grandfather ko na hinuhukay po niya yung foundations nung church po namin before. Wow. And yeah, my grandmother and my grandfather were both very active in the church community. And yung tatay ko po before, he used to be a youth minister as well, a part of the youth ministry as well. So I grew up po na batang Sunday school, pupunta ng Sunday school and makikinig ng mga kwento about the Bible. Kaso for me, parang kwento yan, parang kwento-kwento lang yan na gano'n. Ay, ang ganda ng kwento ni David. Masubukan kami sa slingshot na yan, parang gano'n. But
as I was growing up, parang kwento lang yung mga yan. Ang pagkakakilala ko kay Jesus was that, siya yung namatay sa cross nang hindi ko alam kung bakit. Kaso, alam mo, parang wala lang. Kasi syempre, I didn't understand what was going on. And then, parang hindi po kami, parang hindi ko po alam na si Lord pala totoo. Hindi ko po alam na si Lord pala buhay pa, na gumagalaw pa siya. And then, one time, nakasama po kami sa youth camp. And ang nangyari po actually, yung tita ko po, sabi niya sa amin, sinama ko kayo sa youth camp. Sabi ko, ano yung youth? Tanong namin, ano yung youth camp? Ako po, tsaka si Keeper, yung pinsan ko. So, sinama po kami, ano yung youth camp? So, inisip po namin camping, alam mo yun, mag-roast ka ng marshmallow, hotdog, parang yun. Tapos magtitira kayo sa tent. Kaso nagulat po kami pagkarating po doon, walang tent, walang bonfire. Meron po mga kwarto na gano'n, may session hall, sabi ko. Okay, sige. Tapos dating po kami, and nung tataka po kami, ano yung mga nangyayari? Bakit may session? Bakit may kantahan? Bakit may mga nagtataas ng kamay? Kumakanta na gano'n? Nakatingin lang ako gano'n. Siyempre, di po namin alam kung ano yung nangyayari. There came, I think that was the second to the last night. nagkaroon po ng invitation, nagkaroon po ng parang session about spiritual warfare, backmasking, and nagkaroon po ng it's a deliverance session. Parang may mga nagmanifest po ng demonic spirits doon sa mga bata. And meron po ako na-meet doon bago ko lang siya nakilala. Nakilala ko lang siya sa camp. Katabi ko actually sa kwarto. Katabi ko he was sleeping right next to me. Nakita ko po siya, bumagsak siya, umikot siyang ganun paharap, tapos umikot siya pabalik. Tapos inopen niya yung mata niya, namumula yung mata niya, and his tumibo yung pangil niya. Sabi ko, ano nangyayari dito? Alam mo, parang, ano nangyayari dito? No? Takot po ako at that time, to be honest with you. And nung nakita ko po yun, meron po humatak sa amin. Nung hinatak po niya kami, sabi niya, nakita niyo yung nasa labas? Kasi kami, opo. Tapos pag hindi niyo tinanggap si Jesus, dilipat sa inyo yun. Di lahat kami na born again. Siyempre nga naman. And funny note po is that one of my churchmates, current churchmates, yung ninong po niya yung gumawa sa amin nun. So, yun po. Ganun po ako na born again. And ever since it's been an amazing time with the Lord. Wow. Parang ano yun, Pastor, do or die. Yeah. Kung hindi, dead. Yeah. Or else, parang Or else. or else. Para maganda yun matry nga. Pero ang galing, no? Kumbaga, it's an eye-opener, and at the same time, it's a mind-changing moment para sa inyo at the age of 12. Kasi sa mga panahon na ito, ang dami nang nag-a-attend ng simbahan Sabi niyo kanina, palagi na kayo nagpupunta ng church, palagi na kayo nakakapakinig ng Bible stories, pero yung encounter kasi yung pinag-uusapan natin. And when you encounter the Lord, doon talaga yung pagbabago ng buhay. Ang hindi talaga na ginawa ng Panginoon. Sige nga, Pastor, kwento mo pa. Ang dami kasi pong, gusto natin marinig yan Ang dami po namin, to be honest with you, ang dami ko pong mga kwento with regards. Lalo po sa buhay ko po, ang bait sobra ng Panginoon. Naalala ko po, there was a time sa church po kasi namin, Church So Blessed. If you know Church So Blessed, kami po, we move in signs and wonders. Naalala ko po, yung pastor po namin, si Pastor Hiram, one time po, nagkwento po siya about praying for a deaf person in a plane. So pinag-pray po niya, tapos nakarinig po yung deaf person sa plane. Sabi, so he declared healing on the person, tapos nakarinig bigla. Tapos umiiyak po yung lalaki, and he gave his life to Jesus because of that. Pati yung anak po niya na born again because of that. Kasi syempre biglang nakarinig si tatay. And kinikwento po ni Pastor Hiram yun. And ang sabi po niya sa amin, kung ano yung gumagalaw na Holy Spirit sa kanya, we also have the same Holy Spirit. So kami naman po, we were mga young person pa po ako nito. So youth pa ako nito. And
ano po kami, after ng lahat ng services, so we had the morning service, afternoon service, nag-decide po kami mag McDonald's, nag-McDo po kami afterward, sa may Timog Avenue. Nung umupo po kami doon, nag-order na kami and everything, upo kami. Pag upo namin, meron pong biglang umupo sa tabi namin. Pito po kami mga young people and may tumabi na sa kabilang table, pito rin nagsa-sign language. Mga deaf mute. Nagsa-sign language po sila sa kabila. Sabi na, nagtinginan po kami. So, anong gagawin natin? Tuloy ba natin to? So, we decided na lumapit po kami sa kanila. Naglakas loob na lang po kami. Siyempre, hindi po kami makapagsalita. Sinusulat po namin. So, kinalabit namin yung isa, hi, pwede ba namin can we pray for you? Pwede ba namin kayo pag-pray? Kasi naniniwala kami na si Jesus nagpapagaling. So, thankfully, pumayag naman po sila. So, nakakatawa nga po, parang one-on-one kami kasi pito kami, pito rin sila. So, one-on-one, pinag-pray po namin. And all 7 received their hearing at that time. Nakakatawa po. Right after, the Sunday after, nagpunta po sila sa church. Ito pa, nagdadala pa sila ng mga deaf people. Wow! Oo, nakakatawa. Nagdadala po sila ng more deaf people. And they all started receiving their hearing as well. Grabe, nakakatawa yun. After that, ang dami po pong ginagawa ng Lord. Naalala ko po nagpunta po kami with kaya po mag-boyfriend pa lang po kami ng current wife ko yung wife ko po ngayon. Mag-boyfriend pa lang po kami. We decided na gusto po namin i-bless yung mga tao na nakatira sa Nia. If you know Nia Road, dati po may mga tao nakatira sa gitna ng kalsada. So we wanted to bless them. Napunta po kami and we brought nagluto po kami ng lugaw, dinala po namin doon. So sabi po namin, hi, namimigay lang po kami ng food. And one of them, tanong po ng wife ko, si Joy, tinanong po niya, meron po ba sa inyo may sakit? Sabi po niya, ako may sakit ako, may luslos ako. Hindi ko po alam kung ano sa totoo lang po, hindi ko po alam kung ano yung luslos. Nung narinig ko lang sa'yo, sige po, pag-pray po natin, sinawakan ko po siya sa shoulder niya. Hindi ko alam kung saan eh. So, inawakan ko po siag. So, I prayed, I declared the healing to flow on him. Nung after po niya, sabi ko po sa kanya, Kuya, pwede niyo pong i-check kung kumusta po kayo. Nag-start po siya magbaba ng shorts. Sabi, Kuya, sa loob. doon po sa may tent. Check niyo po. So, pumasok po siya. Tapos, paglabas po niya, Sir, wala na. Nawala na daw yung lusdos niya. So, wala na anything, wala nang pain, wala na nakalabas. So, after that, yung buong pamilya po niya, nag-receive po silang lahat kay Jesus. Ang galing sobra ng Lord. Katindi talaga. Grabe. And we are really, ito yung tinatawag na we are God's ambassadors. Ginagamit tayo ng Panginoon as vessels of honor. Opo. Para madaluyan ng goodness ng Panginoon. Nakaka-amaze. Yes. Grabe Grabe po. One of my favorite stories to tell is that sabi ko po kay Lord, gusto kong doblehin mo yung sweldo ko. So, I started tithing prophetically, parang 20%. Sabi ko, sige Lord, bahala ka na. Niniwala ko, doble mo sweldo ko. 20%. 8 years. Sinaga ko po yun. 20%, 8 years. And after that, ang nangyari po, one day, lumapit po sa akin yung boss ko. Sabi niya, Alan, we need to talk. Siyempre, pag sinabi sa'yo ng boss mo, we need to talk. May problema. Anong ginawa ko mali? And nung sabi po niya sa akin, after that, so hindi po, actually, nung sabi ko po, Sir, okay lang po, what time po? Mamaya na. So sabi niya, okay, sige. So I waited. Hindi po kami nakapag-usap on that day. Sabi ko, ay salamat. Wala siya, hindi kami nakapag-usap ni Sir. But after, inabutan ko po siya sa elevator. Sabi ko, oh no. Sige. Sabi niya, Alan, pauwi ka na. Yes sir, pauwi na po. Sige, tomorrow na lang. Sige sir, see you po. Ay, sige, sabihin ko na nga ngayon. So sabi niya, Alan, we recognize your contributions sa company and tapos binigay po niya amount and they were effectively doubling my salary. So dinoble po nila yung salary ko. Wow! At ang nakakatawa po doon, yung shinare ko po yun sa church. Nung shinare ko po siya sa church, yung cousin ko, sabi niya, gusto ko rin i-try. So itinry niya 20%. After 2 months, dumoble salary niya. Wow! Grabe. Amen! Yung mga faithful tithers dyan. Huwag kayong titigil. The Lord will reward your heart. Si Pastor, doble pa.
times 2 eh, 20%. Amen. Talaga kapag ka-faithful tayo sa Panginoon, ipapakita niya rin yung kanyang faithfulness sa ating mga buhay. Yeah, Ayan. so true. Sige nga, Pastor. Kasi umiinit na yung kwentuhan natin eh. Ikaw kasi yung kabataan na nakilala mo na ang Panginoon. Mm. Diba? Yung ibang mga kabataan nakaranas muna ng sangkaterbang pagsubok sa buhay bago nakilala ang Panginoon. Ikaw, Pastor, anong klaseng kabataan ka ba na nakakilala sa Panginoon? Actually po, fairly quiet po ang buhay ko. Fairly quiet. Kaya nga minsan nagtataka ako, pagka ini-invite ako to share my testimony, parang, ano kikwento ko? Ano kikwento ko? Hindi na wala naman akong bisyo, hindi naman ako minum, hindi naman ako niligarilyo. In fact, early on po, when I was 8 years old, yung tito ko yung kinikwento ko, pinainom po ako niya ako ng beer. Pinainom niya ako ng beer. Noong unang taste ko, syempre hindi ko nagustuhan. After nun, hindi ko na nagustuhan yung beer. So, nag-i-averse na ako doon. Hindi ko na siya talaga nagustuhan. And ako po personally, I don't have yung parang hinugot sa dilim na kwento. But what I do have is a story na faithful si Lord sa buhay ko. Sobrang bait po niya. Hindi po niya ako hinayaan na mag-fall, hindi po niya ako hinayaan na pumasok sa malalim na kasalanan or sa malalim na problema bago ko siya makilala. I found Him when I was not searching for Him. Kaso, inalagaan niya po ako the entire way. I have had my bouts with sin. Of course, nagkaroon po ako ng problema with pornography, nagkaroon po ako ng problema with gaming addiction, nagkaroon po ako ng may problema with anger, nagkaroon po ako ng I've had my battles with sin. Kaso all in all, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. And nakakatuwa po na pwede pala 'yun. Pwede ka pala mabuhay na tuloy-tuloy ka kay Lord na hindi mo kailangan magkaroon ng sobrang bagsak bago mo makilala si Lord. And I think that's the story of my life, and I want that also to be the story of my son's life. I want that to be the story of the people that I minister to. Gusto ko rin po yun yung maging kwento po nila. And for me po, as I was growing up, actually po, I would say that I'm a product of my grandmother's prayers, my tita's prayer, my parents' prayer. Produkto po ako ng pag-aalaga ng Panginoon, ng prayer ng mga kamag-anak ko sa akin, ng mga turo po nila sa amin. And I would say na hindi pag iniisip nyo na kailangan yung na wala si Lord, na hindi mabait si Lord, na Lord, ba't ito pinagdadaanan ko? Sa totoo lang, hindi eh. Sobrang bait ng Lord eh. Hindi kanya pababayaan. He will never leave you. He will never forsake you. Sabi nga sa Bible eh, whoever touches you touches the apple of my eye. And I just love how the Lord did that for me. I just want to emphasize, hindi natin kailangan malugmok sa putik, malugmok sa kadiliman para matanggap natin ang Panginoon. Kasi sometimes niisip ng tao na, ay, kailangan ko munang dumaan sa napakaraming pagsubok bago ako lumapit sa Panginoon. Or kailangan ko munang linisin yung buhay ko, yung pagkatao ko, bago ko humarap sa Panginoon. Kapatid, no. Kailangan mo ngayon. Hindi mo kailangan bukas. Kailangan mo yan ngayon. You have to surrender your life to the Lord. Kasi habang tumatagal na hindi tayo lumalapit sa Panginoon, na alam naman natin na kailangan natin lumapit sa Kanya, mas lalong bumibigat yung baggages ng buhay natin. At mas lalong tayong mahihirapan na bitawan yung mga baggages na yon. Kasi nga, sanay na tayo doon sa bigat. Pero kailangan din natin talaga yung mga yan i-surrender sa Panginoon. And napakaganda yung sinabi ni Pastor na iningatan siya ng Panginoon. Although, syempre, lahat naman talaga tayo ay makasalanan. Dumating tayo sa temptation, dumating tayo sa sin. Pero masarap yung pakiramdam na despite of everything that we have done, ang Panginoon, He's still there protecting us. Niingatan tayo ng Panginoon na hindi na maging worse yung ating mga buhay. And si Pastor, nakapag-high school siya, nakapag-college siya, nakilala niya ang Panginoon. Were there challenges ba doon?
Pastor, may mga challenges ka ba doon sa mga time na yun? Oh yes. Naalala ko po when I was in high school. Ako po ay sabi ko nga po na pumasok na born again ako, but I still had my problem with pornography. I still had a pornography problem. Naalala ko po so much so na dahil yun nga outcast ako sa school, nisip ko paano ako kung paano ako para mabibilong doon sa grupo, especially doon sa mga guys. Nagdala po ako ng pornography sa school. Nag-print out po ako ng porno, dala ko sa school, pinakita ko sa mga klase ko. Sabi, looking back, parang, kaengot naman, ba't ko pa ginawa yun? But, yeah, alam mo yun, I had my struggles. Naalala ko po, sabi ko nga po I actually went to UP for college. And ang sabi ko po, sige Lord, papasok ako dito, Kristiyano, lalabas ako Kristiyano. It did happen na I did go in a Christian, I did leave a Christian. Kaso it's not without mo yun, ang daming temptation to change, to leave the faith. Ang daming opportunity, especially since ang tinuturo po talaga is that yung atheism, yung syempre merong merong mga how do you say this, may reputation ang UP for yung makabaka, yung mga ganun, may temptation na ganun. And actually there was also a time na nag-backslide po talaga ako in my college days. That was a short time na nag-backslide po ako. What happened was nalulun po ako with online gaming. So much so na hindi po ako pumapasok ng classes, hindi po ako nag-aaral. Yung lahat po ng baon ko na pupunta sa paglalaro. Doon din po ako nagsimula na, kasi po yung computer shop, totoo po yung sinasabi ninyo na yung gamers ngayon may ingay. Sa computer shop po ako natutong magsimula magmura. Kasi makasama ko mura tapos ang ingay po, alalakas. So doon ako natuto sa kanila. But yun nga, after that bumalik din ako sa Panginoon. After that, sinabi ko, Lord, hindi ako to, hindi ito yung gusto mo para sa akin. So I quit that. I stopped playing. I stopped my online gaming. In fact, muntik na po, dapat sasama kami sa tournament if anyone knows mga Dota players dyan, ganun ako dati. And I'd be there for like 12 hours a day. So, yun. Tanong ko, Pastor, so all this journey, high school and college, kamusta naman yung treatment ng parents ninyo sa inyong magkapatid? Sa'yo, personally, how was it? Yeah, very good po ang treatment nila sa amin. Ang problem mo is that, syempre, hindi nila alam lahat ng ginagawa ko. I refuse to have a cellphone. Yun po yung sinasabi ko. Ayokong magkaroon ng cellphone kasi ayoko mahanap nila ako. So, yun po yun. Okay naman po ang treatment nila sa amin. They were very supportive. Especially, syempre hindi yung gaming part, hindi yung na-addict ako sa games, hindi yung pornography part. Syempre hindi. I would say na, very maayos mo yung upbringing nila sa amin. Especially since it was, during this time, born again na po sila, naging Christian na po sila. My dad actually became a pastor when I was in college. So, nagpastor po siya. And, okay naman po yung yung pagtrato nila sa amin, yung pag-aalaga nila sa amin. Yun lang, hindi lang kasi ako nagsasalita. So, hindi nila alam. Until after. Ano po masasabi niyo, Pastor, sa mga kabataan na they have this so-called hidden sin sa kanilang mga buhay? And kasi 'di ba kapag hidden sin, kaya mga sa tinatago kasi kinakahiya mo. Totoo. Pero nagagawa mo pa rin yun ng nagagawa kasi ito yung nagiging weakness, sometimes nagiging wickedness ng buhay. Ano po yung masasabi ko na how to get out of hidden sins ng ating mga buhay? Yeah. Let me say this, sa mga nakikinig na young people and you're hiding your sins, let me tell you this, it's not worth it. You're so much better than that. Alam mo yun, yun po yung isang bagay na sinabi po sa akin ng Lord got me out of pornography. Sabi niya sa akin, you're better than that.
Alam mo yan? If you know yung identity mo, alam mo yung kusino ka kay Lord, yung kusino ka as a son, as a daughter of the Lord, walang reason para magkasala na ganito. Walang reason para maghanap ng intimacy outside of what the Lord is actually already giving you. Um, hindi po siya hindi mo kailangang i-test sa totoo lang. You don't have to masubukan nga ganito. Totoo pala yung sinasabi nila na learn from the mistakes of others. Learn from my mistakes. Learn from the mistakes of your parents. Learn from the mistakes of your ates and kuyas. You don't have to go through it. Hindi mo si Lord kaya kang i-protect, kaya kang bantayan, na kaya kang get out of that. Ako po personally, this is my testimony with regards sa pornography. Ako po, I would say that was my ano po ako doon stuck po ako talaga doon. I would look at pornographic materials for hours at a time. And it was so draining, it was so hollow. Parang ano ba 'tong ginagawa ko? Ano ba 'tong kalokohan ginagawa ko? And when the Lord showed me na, oh nga, I'm better than this. I'm better than this. Why the heck do I have to look at these things? May mas magandang plano sa akin si Lord. Nagbago po ako doon. That changed me. Right now po, I'm in a healthy marriage. My wife knows everything that I do. Actually, nakakatawa po kasi yung wife ko po, she moves in the prophetic na wala po ako matatago dyan. One time nga po, bawal po ako mag-soft drinks. One time po, umuwi ako, mag-boyfriend pa lang kami nito. Kinuntahan ko po siya doon sa opisina niya. Doon, sa church po siya nag-work. Punta po ako doon. Sabi niya sa akin, nag-soft drinks ka? Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Lord. Okay. So ever since nalaman ko, wala ako matatago sa misis ko. Alam niya lahat. The Lord will tell her anything. So, ako po personally, I don't hide anything from my wife. And to be honest with you, yung mga bata dyan that you think you're hiding things, you think you're hiding your sins, unang-una si Lord kita ka. Pangalawa, malamang alam yan ng magulang mo, tinatago mo lang. Yeah. But yeah, I believe that any sin, the Lord can get you out of it. Any bondage, anything that holds you down, the Lord can get you out of it. Yes. I'm a living testimony of that. Amen. Amen, Pastor. Kasi sa panahon na ito, kumbaga, ang ang paligid natin, sa cellphone pa lang, andyan na yung temptation. Magtatago ka lang, pwede na, di ba? Wala naman nakakita, nakakaalam, but you have this so-called guilt. And masasabi natin, some things are pleasurable. Kasalanan, pleasurable. Bakit mo yung ginagawa? Kasi pleasurable. Pero yung pleasure niya, pansamantala lang. It's very fleeting na sabi nyo nga, bakit ko nga ba ginagawa ito hindi naman ako ito. Yep. Kumbaga, ang Panginoon kasi, He puts that conscience sa puso natin na anak, hindi yan para sa'yo. And doon tayo dadating sa pagkakataon na nafe-feel guilty tayo, nafe-feel ashamed tayo. It's good to feel those things, pero doon sa point na naramdaman mo na yung guilt, yung shame, kailangan mo nang bumalik sa Panginoon. Yeah. Pero yung mga panahon na ito, Pastor, ang nangyayari, naramdaman na yung guilt, naramdaman na yung shame, mas lalo naman lumalayo sa Panginoon. Paano ba yan, Pastor? They have to understand na mahal tayo ng Lord. Ang problem kasi iniisip na, especially if you're not a Christian, you don't understand na, actually, hindi kahit Christian ka sometimes you think na nagkasala ka, galit si Lord sa'yo. Sometimes we think na may ginawa kang mali, galit si Lord sa'yo. Whereas ang sinasabi ng Lord, come now, let us reason together. Though your sins be red as scarlet, they shall be as wool. Though they be as crimson, they shall be whiter than snow. Si Lord has an open invitation. Kasi yung kasalanan mo, bayad na ni Jesus yan Yeah. Ako po, one of the things that we do in church is that we have this glory encounter. We call it glory encounter. Isa po siyang weekend, isa po siyang araw that we talk about yung about everything about the Lord. We encounter the Lord during that time. Lately po, binibigay po sa akin topic ni Pastor is that binibigay po niya sa akin topic is the cross.
And explanation po siya kung ano po dinanas ni Jesus on the cross. Yung lahat ng latay niya, lahat ng pain na na-endure niya. And iniisip kong ganun, Lord, ito yung ginawa mo para sa akin. Ito yung ginawa mo para sa akin. Sabi ko nga po kay Pastor, Pastor, ang hirap nitong topic na to kasi I really can't study it nang hindi umiiyak. Kasi, Lord, ba't ako nagkakasala? Alam mo yan, pinagdaanan mo to para sa akin, pinagdaanan mo to para sa kasalanan ko. Dapat ako yun eh. Dapat ako yung nilalatay eh. Dapat ako yung nakapako sa cross eh. Kaso kinuha mo para sa akin. And that's the love of God. That's the goodness. Yun po yung sinasabi ko, the goodness of God. That's how He loves us. There's nothing that can separate us from the love of God. There's nothing that can separate us from the love of God. Tayo lang, pwede tayong tumakbo. Pwede tayong tumakas. Pwede natin sabihin, Lord, ayoko sa'yo. Okay, sige. Papayag si Lord kasi He's a perfect gentleman. He will not do something na hindi natin, na if we tell Him, Lord, ayoko sa'yo. Sige. But know this, if you're struggling with sin and you're saying na parang, ay, ayoko kay Lord, pagagalitan niya lang ako. Ay, ayoko kay Lord kasi may ginawa akong kasalanan, hindi ako worthy, mga ganun. Okay lang, lahat naman tayo hindi worthy. Ang worthy lang si Jesus eh. He's the only one who perfected the law. He's the only one who lived without sin. And He died for you and me. Sobrang love po tayo ni Jesus, sobrang love tayo ng Lord, na yung mga kasalanan natin, anything, He can wash it all away. You don't have to be ashamed. You don't have to be afraid of God. You don't have to say na parang, you don't have to live a perfect life. You don't, alam mo yun, we want to be holy. We want to be holy. Kaso nga lang, nagkakasala pa tayo. Is that a reason to not go to the Lord? No, it's all the more reason to go to the Lord. Kasi ako po, honestly, I still sin. I still make mistakes. But, every day, Lord, ito yung kasalanan ko. Lord, sorry po. Lord, may mali ako. Nag-aaway kami na misis ko. Honey, sorry. Lord, sorry. Amen. Amen. Praise the Lord. Siguro one of the things that I want to add, especially to the young people nowadays, is when you're struggling with hidden sin, kailangan aminin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Yes. Kasi kapag hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong, mas lalo mo yung itatago. Yes. At habang itinatago mo yan, mas lalo sang lumalaki hanggang sa hindi mo na siya kayang kontrolin. Yep. So, kailangan mo ng mga tamang tao na magpapayo sa'yo. Siyempre, huwag kang manghihingi ng payo sa hindi pa mature, barkada mo lang. Ganyan din pinagdadaanan ko, nagkaintindihan lang din kayo. So, kailangan mo yung mga tao na mag-a-align sa'yo, sa ugali, baluktot na ugali, kailangan mong i-align. So, masakit ang alignment, masakit ang discipline, pero you have to stay there, you have to kailangan magpatuloy para maging maayos din yung sinasabi natin na problema natin personally. Tama po ba, Pastor? Opo, sobra. Naalala ko po, may kwento po ako dyan. Yung mother ko po, dati po, syempre, pag didisiplina niya nila ako, sabihin niya sa amin, naku, pag nagkaanak na kayo na sarili niyo, malalaman niyo kung nagdadaanan niyo. And it happened, nagkaroon na po ako na anak. One time po, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, Ma, sorry sa lahat ng ginawa ko. Nagkaanak na ako eh. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Sorry sa sabi ko, pakakainin mo, linisan mo yung dumi niya. Tapos, papakainin mo. Tapos, sasagot-sagutin ka lang. Ay, gusto mo nga bugbugin. Totoo na. Grabe, Totoo Pastor. pala. Kasi magre-reflect sa buhay mo yung ginawa mo din sa magulang mo. Mm-mm. And at the same time, nakaka-amaze talaga eh. Kasi kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon, ang kaaway talaga nandyan is always there to steal, to kill, and to Yes. destroy. At kung paano naman din tayo hinuhok ng kaaway, ganun din naman gustong ihok ng kaaway yung mga anak natin. So, Yep. tayo mga magulang pa lang, kailangan na natin yung malampasan para yung susunod na henerasyon, hindi na nila yung mararanasan kasi putol na sa Opo. buhay natin yung mga sumpa niyan. Yeah, totally agree. Ay, nako. Ay, so many stories. Amen. Amen. Kaya nga, salamat, Pastor.
Actually, ito mga ganitong klaseng usapan, hindi naman siya madaling pag-usapan eh. Sometimes we talk about it in closed doors, sometimes we talk about it sa mga tao na pinagkakatiwalaan lang natin. But we were able to share these things, even the bad things, the ugly things, the nasty things that we've been through. Why are we able to share it? Kasi naranasan na natin, napagdaanan na natin, at napagtagumpayan na natin yan. Kaya malaya tayong makapag-share na, uy, pinagdaanan ko ito. And that is the purpose of daily life sharing. Na lahat ng ating mga pinagdaanan, why are we able to share it? Kasi panalo na si Lord. Right. Kwento na lang yun ng ating kahapon. Pero ngayon, panalo na ang Panginoon. Yeah. Amen! Amen! Parang tinatapos na natin. Di ba tayo tapos mga ka-abangers? Sabihin mo dyan, I am still here. Baka hindi na sila hindi na sila nagko-comment. Sige, I'm still here. Tuntua sila sa kwento, Pastor. Very inspiring daw. Nakakatuwa daw. Ayan, sige. So, tanungin ko na ngayon, Pastor, kasi mahigit 3:00 na, gusto rin namin malaman, paano kayo nagkatagpo ng iyong asawa? Oh, wow. Okay. I met my wife. Ano po siya? Dinala po siya ng isa sa mga elders po namin sa church. Nag-work po siya sa isang business po ng elder namin sa church. So, dinala po siya sa church. And hindi ko po makakalimutan yung first time namin na-meet. Dinala po siya nung anak, nung elder po namin sa kanya. Kuya Alan, Ate Joy, si Kuya Alan, pinakilala niya. Sabi ko, hi. Tapos, hindi ko makakalimutan, tinarayan po niya ako. Seryoso. Nung unang meet po namin, tinarayan po niya ako. So, okay na, pinatawad ko na siya. But, after a while, she actually became, after some time, naging church staff po siya ng church po namin. And then, I started seeing a lot more of her. Naging close po kami nung nag-start po kami we started working on one of the youth camp. Nagkasama po kami sa isang youth camp. And siya po ay siya po nasa prayer tsaka logistics. Ako po nasa technical tsaka worship team. So, yun po yung ginagawa po namin. And we were working together and nagkagustuhan po kami at that time. And syempre, bata pa, sabi Pastor, wait lang. Sure. Paano kayo dumating na nagkagustuhan? Siyempre, may ligawan, meron yung may paparaan-paraan, gano'n. Sige nga, kasi lalaki ka, Pastor. Kailangan may paraan. Opo, actually, during that time, nung nag-work pa pala siya nun, sa Kodak pa pala siya nun. Hindi pa siya church staff. Ang gagawin ko po, araw-araw po na magagaling po ako from work, araw-araw po akong dadaan sa opisina nila, that was in Cubao. Ako po tatrabaho po ako sa Ortigas. And pupunta po ako ng Cubao, out of the way kasi farmers yun eh. MRT lang po ako, tapos isang sakay papunta sa bahay namin. Baba pa ako ng baba ako ng MRT Cubao, lalakad pa ako hanggang farmers. Tapos punta lang ako sa opisina niya, sa trabaho niya, tapos antayin ko siya matapos. Palagi nga po niya tanong sa akin ano ginagawa mo dito? Bili lang ng pick doon sa gitara sa taas. Nakarami po ako ng pick nun. Meron po ako isang buong box puro pick. Hindi naman ako nagsinungaling. Bumili naman talaga ako. Kaso yun nga, nakita po kami. Pinupuntahan ko po siya. Lumalabas po kami na ganun. And doon po kami naging close, doon po kami naging nagkagustuhan sa isa't isa. And other than that, yun nga po, magkasama po kami sa ministry, magkasama po kami sa youth ministry. And hindi ko po makakalimutan, nagkaroon po ng time na nag-worship po kami. And kung ano po yung nakikita niyang vision, sinasabi po niya at the same time, kinakanta ko po. So I was the one singing. Tapos nakakita po siya ng vision and she was sharing ko ano po yung nakikita niya. Tapos kinakanta ko po. Sabi ko, sakto-sakto yung nangyayari sa amin dalawa. Grabe po yung ginawa ng Lord sa amin. Tapos, ang naalala ko po, yung kung paano po kami nag-decide na kami na talaga. Ako po, papunta po ako ng US for my job. Meron po kami training. Tapos nagpunta po siya sa isang mission school. It's called Holy Given sa Leyte. And during this time, hindi po kami magkausap, hindi po kami magkasama. And nag-pray lang po kami. So, sabi po, nag-pray po kami and it suddenly popped into my head na parang yung
Jesus walks on water, yung verse na Jesus walks on water, sabi niya, ang sabi ng Lord sa akin was that, si Joy, siya yung deeper water mo. Ano, go walk. And here's the thing, nakuha ko po yung verse na yun, sinulat ko po sa notebook ko. Wala pa akong phone na matino. So sinulat ko sa notebook ko, nilagyan ko ng date. Tapos siya rin po, she received the same word, the same verse. Tapos ng ano po, ng ganon. And when we compared notes, sabi ko, ay sayang, isang araw yung difference natin. Then I realized, ay, hindi. Parehong araw kasi nasa US na ako at that time. So, parehong araw namin na-receive yung verse. Same time, same verse, same word. Sabi ko, Lord, sige, kami na. sabi namin, Lord, kami na. Thank you, Lord. So, confirmation lang talaga. And, kaso syempre, after that, nagpaalam ako sa pastor namin, kung okay lang. Nagpaalam ako sa mentors niya, nagpaalam ako sa mentors ko, sa magulang ko. Then nagpaalam ako finally sa magulang niya. Kasi yung magulang niya was not near, malayo po yung magulang niya. So we had to go there, nagpaalam po ako. Yun lang. Amen. Napaka-sweet naman, parang kinikilig sila lahat. Ilang taon po kayo niyan, Pastor? Ilang taon? Ay, 25? Yeah, 25. Yeah, 25 years old. Disclaimer, Pastor. Ba? Ano yung disclaimer natin? Kasi parang kinikilig sila lahat. Yung disclaimer po namin ay kwento po nila, Pastor, yon. Iba po yung kwento ninyo dyan, yung mga nagko-comment dyan. Ay nako, promise, God will give you a very amazing love story. Ang dami ko pong kwento sa story po namin mag-asawa. I don't know if you have time para ikwento. Meron pa, Pastor, mga anong oras na? Pwede pa, Pastor. Sige, 5 minutes pa. 5 minutes. Sige. Alala ko po kami po nung when we decided to get married. Wala po akong bank account, wala po akong pera, wala akong anything, walang ipon, walang anything. Pati yung wife ko, wala kaming pera. Ang bank account ko, maintaining, hindi nga, zero balance kasi, ano yan, ano tawag dito? Yung salary, yung payroll. So, zero balance yun. We decided to get married. Nung nag-decide po kami, sabi na, naghanap kami ng venue, and nakakita kami ng venue, nagustuhan namin, very close sa mga kamag-anak, very close sa everybody, so they can come. Maganda yung lugar, ang ganda ng garden nila, ang ganda ng place. Tapos nung kinausap namin, magkano po ang down payment? Kailan po kailangan? Sabi nila, ano po, marami po kasi mga nagtatanong, kaso pwede po namin i-reserve up until Monday. Kailangan nyo lang po mag-down payment ng 10,000 pesos. Sabi ko, sige po, sa loob-loob po namin, wala kaming 10,000 pesos. 1,000 nga wala kami. So, umalis po kami doon. And yun nga, wala kami money. Nagpray lang kami, Lord, bahala ka na. Kung gusto mo kami dito, kayo bahala. And then, come Sunday, after ng service, may lumapit po sa akin. Sabi niya, Alan, halika dito. Ano po yan? Nag-abot siya ng sobre. Nag-abot po siya ng sobre. Sabi ko, ay, ano po to? Pinapabigay ni Lord. Okay. So, binuksan ko po. 10,000 pesos. Wow! Grabe! Ang galing po, sobra. Actually, after ng wedding po namin, we actually had a bank account na may healthy na balance. May dollar account pa kami pagkatapos. Wow. Grabe si Lord. Amen. When God orders it, He will pay for it. Yes. Kaya kung ano yung will ni Lord, yun ang sundin mo. Huwag mong sundin yung sarili mong will. Kasi susunod na lang lahat ng bagay kapag inuna mo ang kagustuhan ng Panginoon. Sobra po. Amen. Ano masasabi mo naman sa misis mo ngayon, Pastor? Love you. Miss you na. Nasa labas po kasi sila kasama po niya yung mother ko eh. Okay. Ayan. So, sabi nila makapag-devotion na nga. Hindi ka pa pala magde-devotion. Naka naman. Kung ngayon ka lang magde-devotion, late ka na. Magsimula ka na mag-devotion. Kasi daw magsisimula na sila mag-devotion para daw sagutin ni Lord. Ako kapatid, wag late. Ayan, sabi ni Wendell, Saucelio, cheesy. Ayan, sabi din ni Christine Adahar, magdamag yan, Peds, para mabilis, walang kain, walang tubig. Kailangan niya daw mag-devotion. Mga kasama niyo po ba itong mga ito sa church? Nakakatuwa naman. Opo, unfortunately.
They are very supportive. Napakaganda. Ito po yung mga young adults po namin. Sila po yung mga Wow. pinapastor ko. Parang ito po yung mga matindi ang pangangailangan. Mag-devotion. Peds, alam na. Oo. Ayan. Di ko alam, Pedro. Ewan ko, ikaw, si Lord na talaga ang tanongin mo dyan. Ayan, sige, basahin ko lang yung iba. Ayan, Ate Joy daw. Hello daw po, Ate Joy. Pinagpala nga naman, no? Sabi daw ni Pedro Pastor, parang kailangan siya kausapin sa Sunday. Sabi niya, sorry na daw. Kasi ngayon pa lang siya mag-start mag-devotion. Ayun. Ayan, nakakatuwa naman. Nakakatuwa yung kumbaga, it's not just inspiring a story, but a powerful one. Kasi, maraming kwento, no? Maraming kwento na walang kwenta. Pero yung mga kwento na may kwenta na ang Panginoon ang nagbigay ng halaga, yun talaga yung the best. Kaya when God really orders it, He will pay for it. Minsan sobra pa yung kanyang bayad. May tip pa. Yep. Diba? Kadalasan kapag si Lord talaga yung sabi, anak, yan yung papakasalan mo. Si Lord talaga magpro-provide, pati yung pangkasal, Oh, may yes. pabaon pa. Grabe. Actually po, sa akin po, one of my greatest blessings has been my wife. Yung the things that she is able to do for me and change in my life, because the things that changed in my life because of her, ay nako, hindi ko po mababayaran. Iba po na meron kang asawa na nakakarinig kay Lord, na mas mahal si Jesus kaysa sa'yo. Ano yun? So, yun po yung usapan namin. Kailangan namin mas mahalin si Jesus kaysa yung mahal namin sa isa't isa. Kaso, syempre, pag mahal mo si Lord, mahal mo rin yung asawa mo. Amen. So, kumbaga yung mga asawa natin, talagang hindi lang sila yung kabuuan. Kasi buo naman na yan sila nung dumating sa atin. Yep. Kumbaga, ang Panginoon talaga, siya talaga yung mag-i-enable. Anong masasabi mo naman, Pastor, doon sa part na single ka na naglilingkod sa Panginoon? Ano yung difference na meron ka ng partner na yun? When regards sa single versus yung may married ka na, syempre pag single ka, you have a lot more freedom to do what you want to do. Kung gusto mo punta kung saan man, minister kung saan man, may freedom ka to do so. Syempre, pagka may asawa ka na, check mo muna sa misis mo. Especially pag may anak na kayo. Mas lalo yun. Marami kang kailangan i-consider. You have to consider her, have to consider the family. And I would say sa mga single pa that are serving the Lord, just wait, wag kayong magmadali. Enjoyin nyo yung time na yan. May enjoy nyo rin yung married life someday, may enjoy nyo rin yung may kakouple kayo someday. But right now, enjoy where you are. Trust that the Lord will get you through, will be with you, and trust that the Lord will never will never let you down. Na hindi kanya na pag iniisip mo, Lord, nandanda ako na wala pa rin akong girlfriend, wala pa rin akong boyfriend. Huwag mo isipin yun kasi si Lord may plano para sa'yo. Ang isipin nyo na lang, si Sarah nga nanganak eh, ng ilang taon na. Tagal naman ng pastor. Sabi ni Pedro, mauna na ang nagmamadali. Kasi kapag ka palaging nagmamadali, madaling madapa. At pag nadapa, masakit. Kaya, ingat-ingat pag may time. Yes. Ayan. So, alam ko mga kapatid, marami pa kayong gustong pag-usapan. Pwede naman natin imbitahan ulit si Pastor. Pero ngayong hapon na ito, I would like him to share the Word of God, the goodness of God in his life, at lahat ng goodness ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And I am giving this time to Pastor Alan. Thanks, Pastor Pat. Yeah, the goodness of God, ako, like I said earlier, isa sa topic ko palagi was in our dawn encounter has been the cross. And I would say that the goodness of God is shown in the cross. The goodness of God is shown while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi tayo karapat-dapat ng kabutihan ng Lord. Sa totoo lang, hindi eh. Alam mo yun? Ako, ang dami ko ng kasalanan. Malamang tayong lahat na nakikinig. Lahat tayo, marami na tayong kasalanan. And yet,
bakit tayo minahal ng Lord? Bakit gusto pa rin magbigay ng Lord ng good things to us? Bakit ang bait-bait pa rin ng Panginoon sa atin? Ganun na tayo kamahal. Um, Naalala ko po, um, when I was asking the Lord this, actually nung piniprepare ko yung message ko at that time, I was asking the Lord this, Lord, bakit mo kami ganito kamahal? Sabi na ng Lord sa akin, kailangan ko ba ng rason? Mahal kita eh. And mahal na tayo, regardless of what we've done, regardless of what we do. And He wants to show His goodness to us. Ako po, I'm a living, breathing testimony of the goodness of God in my life. The Lord has kept me. The Lord has kept me pure. The Lord has kept me clean. In fact po, hindi ko to nasabi kasi nga lang yung sa in my entire life, ang first kiss ko po was on the altar on my wedding day. First kiss po namin yon. First kiss ko in all my life. Yun po ang the Lord has kept me. The Lord has been so good to me. The Lord has been so good to us. The Lord has been so good to our family. And if you're here and you're saying na parang, Lord, gusto ko rin yun. I want you to know, you can have the same thing because we serve the same God. We love the same Jesus. We have the same Holy Spirit. Hindi po wala special about me. There's nothing special about me. The only thing is that I serve an amazing, loving God who is so good. And siguro ayoko lang isipin ng mga tao na ay ang galing naman si pastor, nagawa niya na nabuhay siya na hindi nag-fall, hindi nagka-problema. I've had my struggles. I've had my share of sins. But that doesn't diminish the goodness of God. That doesn't diminish how God has been amazing. And kung ako may share lang po ako sa inyo, ano lang, wag niyo isipin na wag niyo isipin na pinabayaan kayo ng Lord. Wag niyo isipin na mag-isa kayo because God is right there and He's waiting. He's waiting. He's right there. He's looking at you. He's loving you all this time. And everything that you're going through, si Lord may plano para sa'yo. Sabi nga sa Bible, di ba? The Lord said, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." The Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Yung Word niya, He is not a man that He should lie, the Son of Man that He should change His mind. Hindi siya nagbabago ever since. So if you're here and you're thinking na, Lord, nasan ka? He's right there. He's right there. He loves you. And He's a good God. You don't have to be afraid of Him. You don't have to fear na parang, ay, ang dami ko pang kasalanan. Hindi, okay lang yan. Ako din eh. Ang dami ko pang kasalanan. Ang dami ko pang mali. Ang dami naming mga mali. Join the club. Alam mo yan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong kwento. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Pero meron tayong nag-iisang Diyos. At palagi niya tayong iniingatan. The Lord is good. The Lord is faithful. Kaya nga sabi niya kanina doon sa Book of Psalms, ang tindi talaga nitong salita na ito. Sabi niya dito sa verse 11, "Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala ninyo rin kami at pinaparangalan. Hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay." Hindi talaga, kahit nga sa masasama, pinapasinag niya ang araw, pinapapatak niya ang ulan, pero grabe ang goodness ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan kung gaano tayo kadumi.
ang tinitingnan niya kung ano yung nagawa niya para sa ating mga buhay. And I believe na itong kwento ni Pastor Alan sa atin mga kapatid, ito ay maaaring kwento niya, maaaring kwento nyo rin ito sa inyong pagkakakilala sa Panginoon. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayong maglingkod sa Diyos. And that is the best thing. At palaging pinapaalalahanan tayo ni Pastor Dong, ni Pastor May, na ang paglilingkod natin, yan yung ating hininga, yan yung ating buhay. At ang reward na matatanggap natin ay walang iba kundi ang ating mga susunod pang mga henerasyon. Yan yung pangako ng Diyos na talagang nanaisin ng ating mga puso na para na sa mga anak natin at sa mga susunod pa nilang mga saling lahi. At yan po ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Pastor Alan. Meron ka pa bang mensahe na gusto mong idagdag? Wala naman po, kaso nga lang sa mga young adults dyan na nagme-message, mag-uusap tayo sa linggo. Joke. Yes, it's really a process. Lahat yan, proseso ng buhay. Kahit kami, kahit ako, pastor na ako, pati si Pastor Alan, may proseso din at napakahalaga talaga na even in discipline, palaging bukas yung tenga natin, palaging handa yung ating mga puso. Kasi yung mga pastor natin, yung mga lingkod na ibinigay ng Panginoon sa atin, sila yung tutulong sa atin maabot yung destiny na nilagay ng Panginoon. Sometimes makulit, di ba, pastor? Lalo Yes. na yung mga umaabot na sa kalendaryo, yung edad, tapos single, mas makukulit yung mga ganyan. Pero it's okay. It's okay. Pantayan na ating buhay at patuloy tayong maglilingkod. Sabi ko nga, pastor, hindi man, sabi ko nga na ang paglilingkod natin, hanggat may nakikinig, magsasalita ako. Kasi may nakikinig pa pero alam niyo, ang paglilingkod ng mga pastor, they are really giving their best. Kaya maraming salamat, Pastor Alan, sa iyong misis, sa iyong buong sambahayan na kasama niyo pong naglilingkod, at sa inyo din pong simbahan na inyong pinaglilingkoran, at naniniwala ako na ito yung expansion ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And kami dito sa DLS, we're very excited to meet you all personally, and we are so blessed na naging parte kayo ng daily life sharing. Pastor Alan, last request po. Sure po. Maaari niyo po bang ipanalangin ang lahat ng nakikinig sa hapon na ito? Of course. Sige po. Pray po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for your presence. God, ramdam po namin ang pasensya ninyo. Ramdam po namin, Panginoon, na nandito po kayo, Lord. Even, Lord God, through this online sharing, online testimony, Panginoon, you've been speaking, Lord God. Thank you, God. Thank you for your presence. And Lord, Lord, I pray, Lord God, sa lahat po na nakikinig, Lord God. Lord, may my story just inspire them, Lord God. May my story, may do it again in their lives, Lord God, kung ano po yung ginawa nyo sa akin, Lord God. And I just pray, Father, na kayo nga po, Lord God, ang mag-guide sa kanila. Yung mga single po na nagpipray dyan, I just declare, Lord God, guide them, Lord God. And Lord, teach them patience, Lord God. In Jesus' name, Lord God. I just pray, Panginoon, even, Lord God, yung mga married, mga may asawa na, everyone, Lord God, I just declare, Lord God, that you just do, Lord God, what you did in my life. Show them how good you are to them as well, Lord God. Ipakita niyo po, Panginoon, na hindi lang po ito kwento, but it's a testimony that can be repeated in their lives, Lord God. Thank you, Lord. I even declare yung signs and wonders and miracles to happen in their lives, Lord God. Even yung testimony ko po na dumoble yung sweldo ko, mangyari din po sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Marami pong salamat. Pastor Alan, maaari niyo pong imbitahin ang ating mga kasama dito sa live. Baka malapit lang po sila sa inyo. Invite niyo po sila sa inyong simbahan and all your activities po. Oh, wow. Okay. So, kami po ay nagsisimba sa Church So Blessed. We have our services at Sundays, 9 a.m. and 11 a.m. Doon po sa 5th floor ng Back to the Bible building. We also have our Hunger Nights, which is 7 p.m. na Wednesday. We also have a daughter church in Mandaluyong na ginagawa po namin na 3:30. Yun po ay nasa Peak Sun Building, 3rd floor. Yun po yung mga services po namin. Wow. Thank you po, Pastor. Salamat sa pag-anyaya.
Bisaya po kasi ako. Salamat po sa pagpayag ninyo na maging kasama namin dito sa Ay. Daily Life Sharing. It's an honor po to be invited. Thank you po for inviting me. Thank you for Amen. considering me. Thank you po. Amen. Regards po sa inyong asawa. Sana Oh, yes. nandito ta. Gusto sana Yeah. namin siya makita. Kasama po niya yung misis ko, yung mother ko. The last time that she was here was 4 years ago. So, ano po, nag-banding sila ngayon. Oh, okay. Sige, mga ka-abangers, maraming salamat din sa inyong panonood. At sa mga first-timers na nandito ngayon, Daily Life Sharing is always it's always open. Palagi po ito, Monday to Saturday, 2 p.m. until 4 p.m. At kung gusto niyo pong maikwento ang inyong mga testimonies, maaari niyo na lang pong pwede po kayong mag-message sa ating page dito po sa Daily Life Sharing or kay Maria Razo para maipahayag din ang inyong mga testimonies ng inyong mga buhay. So, Daily Life Sharing na at 2 p.m. to 4 p.m. po yan. And marami pong salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon in behalf of Pastor Dong, Pastor May. I am your real life talk host, Pastora Patricia from the Hub of Christ Cebu. Pagpalain kayo ng Panginoon and see you all tomorrow. God bless everyone!